Iyan ang makapangyarihang sandata ng mga kandidato para sila may luklok na muli sa kapangyarihan. So, anong tingin mo, Arthur? Are you hopeful? Are you positive for this year? Yung grabing injustice na nangyari sa atin in 2024, do you think by this year makukuha natin yung hustisya? Ako, alam niyo po, ang gusto ko, mapayapa sana tayo. Kasi parang hindi na tayo natuto sa aral ng mga nakaraan. Na palagi na lang tayong nagkakaroon ng political upheaval. Kaya umaatras tayo eh. Yung development natin palaging stunted. Wala nangyayari sa atin. I'm thinking, sana ang concentration, yung i-educate mo na lahat ng mga Pilipino. Libre. Lahat, as in lahat. Pati mayaman. Mayaman naman, hindi naman mag-i-enroll yan sa public eh. Maliban sa UP. Why? Why are you, lagi mo sinasabi to, lagi mong ini-emphasize that education is needed? Kasi kung hindi mo natin i-educate ang karamihan sa ating mga kababayan, sila ang bumubuo ng elektorado. Pag yan walang formal na aral, talagang bukas sila sa lahat ng pananako, ng impluensya, ng pagbili ng boto, yung madaling mapaniwala, madaling maloko. Kasi walang formal na aral eh. Kung kapareho natin yan, hindi ba tayong dalawa, napaka-discriminating natin. Hindi tayo nabubola eh. Ganon din yan. Pag nagkaroon ng formal na edukasyon, hindi lalabas yan. Yung mga nandito ngayon, naku, maniwala ka. Wala. Because education is power and we want to empower the people. Correct. Dapat alam nila kung ano yung tama at mali, Attorney. Ang problema lang, they will not allow that to happen. Kasi they want to maintain the status quo. Parang nananatili silang may kapangyarihan. Ayan ang problema. Kaya sabi ko, the only way to do that, mag-revolutionary government. Alam mo, Attorney, cute siguro kung naging education secretary ka. Naku, hindi. Education secretary, walang magagawa education secretary. Kahit sino ilagay mo dyan. In fact, I was telling the President, Duterte, sabi ko, Padre, tawagan namin mo yun, 1,000 Duterte maging presidente, hanggat ganyan ang educational system natin, hindi edukado, wala yan. We need total overhaul. Talagang kailangan talaga edukasyon muna eh. Yan ang unang dapat gawin. Kaya si Lee Kuan Yew, tingnan mo, yan ang unang niyang ginawa. Kaya tingnan mo sila, kaliit ba bayan, economically powerful. Kasi lahat nga edukado eh. Hindi over doon yung mga pasayo-sayo mo dyan o pa bully-bully mo sa komentaryo mo. Hindi pa pwede yun. Mga buladas mo, hindi pa pwede yun. Titingnan ka kasi edukado. Titingnan ngayon. Tingnan mo nga kung may utak ito o ano ito. Saka susuriin yung history mo. Ha? Kagaya nung meron ako nabasa sa social media. O ito, yung mga... Ito ang kandidatong bawat takbo nito, ibang partido nito. Walang prinsipyo ito. Tumatakbo na naman siya senador. Sino yan? Tumakbo pa ng presidente. O sabi, ang dami eh. Ito naman, isang ito. Sabi niya, ang kapal na mukha nito. Tinignan ko, bakit? Tira mo siya daw siya daw ang nagpanalo kay Presidente Marcos. Gumawa pa raw ng libro. Ang kapal daw ng mukha. Ganyan talaga. Attorney O siya nga pala. Yes. Alam mo, na tayo nag-umpisa ng mga komentaryo na may kanta. Naku, may mga gumagaya na. Natawa ako eh. May mga pakanta-kanta na rin Sino sila. yan? Panoorin mo na sa social media. Marami nang gumagaya. Maraming nanonood sa atin eh. Anong feeling mo, Attorney, sa pag Wala na, ginagaya ka? nangingiti na lang ako. Na-abuse ako. So, usapin naman ng national budget ngayong bagong taon, hindi magkakaroon ng reenactment or reenacted budget ang bansa matapos nagdaan ng Pangulong Marcos ng 6.326 trillion pesos na 2025 national budget. At sa pagdadagdag nga, Attorney Sal, ang panukalang pondo ay may na-veto ang Pangulo na aabot sa 194 billion pesos. Kabilang sa natapyasan ng Department of Public Works and Highways, so kaya't nangunguna na rin ngayon ang Department of Education ay pinakamalaking budget allocation. Naiwasan din dito ang kinokasyon ng magiging unconstitutional
ng budget. Ay, maging ang constitution mataas ding DPWH kasi sa DepEd. Anong masasabi mo, Attorney, kung kaya na-veto ang ilang laman ng panukaling budget at dahil daw inconsistent ito sa priority programs ng administrasyon? Kaya nabito yun kasi nga, grabe ang reaction ng tao. Pero ganun din eh. From what I gather, mukhang kahit nagbito pa rin, wala pa rin eh. Marami pa rin ang program na magagamit sa politika. Exactly. No, yan ang problema. And still, marami pa rin room for corruption. Oh, definitely. So how do we protect our budget? Yung pera ng bayan, Attorney Sal? Revolutionary government. And what's your take, Attorney Sal, na tila yung attitude, yung perception ng mga Pilipino na parang okay na lang? Hindi, akala mo lang yun okay na lang. Sa ngayon. Pero pag nag-umpisang... May naririnig-rinig ka ba, Attorney Oo. Sal? Tandaan nyo ha, ito, sinabi ko rin ito kay dating Presidente Duterte. Pag ikaw yung lumabas sa kalsada, si Inday Sara, kahit kayong dalawa lang, maniwala kayo, ang tao lalabas. Iyan ang inaantay. Di ba, galing ako sa Japan, Amerika, sa Hong Tapos Kong. niya, no? Pulso ng mga Lahat Pilipino. ng mga, yun ang sinasabi nila, naghihintay lang po kami. Talaga? Oh, waiting, just waiting. Eh, ano masasabi mo, Attorney Sal, na sa kabila naman ng mga panawagan na ibalik ang kinaltas na pondo ng PhilHealth, nananatili pa rin yung zero, yung subsidy? Ang kanilang paliwanag, marami daw surplus. Yan ang kanilang paliwanag. Pero kung ako naman, may surplus yan kung hindi, lagyan mo pa para mas maraming benepisyo. Yan ang punto de vista. Kung maraming surplus, bakit yung mga kababayan natin na humihingi ng tulong sa PhilHealth, hindi naman umaabot sa zero? Dapat kasi kung may surplus, diba, kung mag-a-apply ka ng ano sa PhilHealth, may certain amount lang na binabawas si PhilHealth. If they have the surplus, and then marginalize yung humihingi ng tulong, magkasakit ka ng open heart surgery, billion na babayaran mo, Attorney Sal, kahit sa public hospital. And then, magkano lang ibibigay ng PhilHealth to? Just a little fraction lang sa millions na kailangan mo bayaran, Attorney Sal. Kung may surplus sila, di bayaran na nila lahat yung kung hindi capable yung Pilipino na magbayad. Dapat ganon. Kaya dapat nga yung mag-subsidize ulit, maglagay ng subsidy. Ang hirap magkasakit ngayon, Attorney Sal, kasi kung may konting ipon ka, limas lahat. Kung meron ka mga properties, mabebenta mo talaga o masasanla mo talaga. And yun ang sentiments ng mga kababayan natin. May surplus naman pala. Hindi rin naman nararamdaman ng mga kababayan natin. Yan ang hindi ko rin maintindihan. Kaya, I wonder kung may imbitahan natin yan si Presidente, Ledesma. Imbitahan nga natin minsan dito. For discussion. Oo. We will give him an invitation. Samantala, Teresa, nanatili pa rin ang pondo ng ayuda sa Kapos, ang Kita Program o yung AKAP, kaugnay niyang hihigpitan ang paggamit nito ng DSWD, DOLE at NEDA. Dole at Meda, hihigpitan? Yung AKAP. Hindi ba yun nga ginagamit nila sa politika? Maniwala ka nung pitan. Marami yan Luluwagan ka mo. May AX, may AKAP, all forms ng ayuda, Attorney Sal, may tupad pa. No? And since malapit na ang halalan, di ba, pinayagan ng COMELEC yung pagbibigay pa rin ng ayuda. Oo nga. Kahit pa, election. Maniwala. Kaya sigurado, yun naman ang yun ang makapangyarihang sandata ng mga kandidato para sila may luklok na mali sa kapangyarihan.